Aminin man natin sa hindi may pagkakataon sa buhay natin sa trabaho man o sa eskwela na kapag may bagong pasok at laging napupuri ay naiirita tayo. Lalo pa kung ang mga atensyon na punta sa taong iyon ay dating sayo lang nakatuon. Para sa mga taong pinaghirapan ang lahat ng bagay upang marating kung anong meron sila, talaga naman na nakakainis at nakakapang-init na mayroong isang baguhan na may kukumpara at sasabihin nila na kapareho mo. At ang mas nakakainis pa doon ay kung ikaw ang aatasan na mag-tour o magturo sa taong ito. Ganyan na ganyan ang pakiramdam ng dalagang nabansagan bilang Empress of Flames na si Ernest. Nag-aaral siya sa Rosewood Academy. At sa school na ito nag-transfer ang ating bida na si Blade. Labis-labis ang inis na nararamdaman ni Ernest sa binata dahil kapapasok pa lamang nito ay naikumpara na agad ito sa kanya, at sinasabi na magkasing lakas sila. Lingid sa ating kaalaman si Ernest ay isa sa mga top students ng Rosewood Academy, school and training ground para sa mga bata o taong gustong maging isang hero. Mas lalo pang nakaramdaman na labis-labis na inis si Ernest nang utusan siya ng hari na ilibot-libot si Blade sa academy upang mapamilyaran nito ang lugar. Dito na magsisimula ang adventure ng mga kabataan na nangangarap maging isang malakas, magiting at kahanga-hangang hero. Masayang-masaya ngayong araw si Blade dahil ito ang first day of school niya sa panibagong paaralan na kanyang papasukan, ang Rosewood Academy. Agad siyang nagpakilala sa mga tao nandun, mga kapwa estudyante. At sobrang energetic ng ating bida, nang masira ang moment sa pagdating ng isang masungit na dalaga. Binati ito ni Blade ngunit masungit siyang kinausap ng dalagang si Ernest. Pinatawag ng king ang dalawa. Hindi makapaniwala ang dalaga na ang magiging headmaster ng kanilang school ngayon ay ang hari. At mas lalo siyang di makapaniwala nang paalisan siya ng hari at pinaiwan si Blade. Kinausap ng hari ang ating bida, at magkakilala pala silang dalawa. Sinabi ni Blade na gusto niyang mag-aral bilang normal na tao ngunit sinabi ng hari na ang school na ito ay specialized para sa mga estudyanteng gusto maging hero. At gusto ng hari na maging isang magiting na hero ang ating bida. Matapos ang usapan nagpunta sa ground ang ating bida, at ginawa ang kanyang misyon na magkaroon ng 100 friends sa school na ito. Sinubok ni Ernest ang kakayahan ni Blade. Gulat na gulat ang lahat sa lakas ng kapangyarihan na ipinakita ng ating bida sa kanila. Hindi makapaniwala si Ernest sa abilidad na mayroon ang ating bida. Nagulat naman si Blade nang makita ang resulta ng kanyang ginawa. Kinwestiyon siya ng dalaga ngunit sinabi niya na ordinaryong estudyante lamang siya. Sa mga oras na ito break time ng mga estudyante, tinawag ni Blade ang iba upang makiupo sa kanila ngunit ayaw lumapit ng mga ito na ipinagtaka niya. Sinabi ni Ernest na ang lamesa na iyon ay naka-reserve para lamang sa kanya, nagtaka naman ang binata at tinanong siya kung nabubuli ba siya, ngunit sinabi ng dalaga na hindi. Kumain na ang dalawa at sarap na sarap naman ang ating bida sa kanilang pagkain. Sinabi niya sa dalaga na gusto niyang makipagkaibigan dito, at magiging magkaibigan silang dalawa. Kinabukasan ay nagpa-practice ng pakikipaglaban si Ernest, tuwang-tuwa naman na nanonood si Blade sa kanya. Hingal na hingal si Ernest matapos ang kanilang practice, ngunit hindi pa siya nakontento. Nakipaglaban pa din siya maging sa isa pang classmate nila na si Sophie, na sumuko na lamang sa kanya. Hanggang tumama ang tingin niya kay Blade at hinamon ito para sa isang sparring. Ngunit may kung anong pumasok sa kanyang isipan at agad siyang nahimatay. Mabuti na lamang at mabilis siyang nasalo ng ating bida at dinala agad sa infirmary. Nang magising ang dalaga, ay inis na inis ito at nagpumilit ng lumabas sa infirmary na iyon. Kinausap ni Blade ang dalagang si Ernest tungkol sa espada na hawak nito na isang demon sword. Masansan na ang usap ang dalawa kung paano nakuha ng dalaga ang espada na iyon. Kinagabihan ay sinubukan ng dalaga na pasunudin ang espiritu sa espada, nagpaangkin siya sa demon spirit nito upang magamit ang kapangyarihan nito. Nakaantabay naman si Blade para sa kung anong mga bagay ang mangyayari habang ang nag-iisa ang demon sword at si Ernest. Inatake ni Ernest ang demon ng espada upang mapasunod niya ito, at nang matapos sila ay biglang bumagsak ang dalaga na agad sinalo naman ng binata na nag-aabang sa kanya. Ngayong araw ay tinuturuan ni Blade ang dalagang si Sophie na humawak ng espada, martial arts lamang kasi ang alam nito na panggamit sa laban. Inabot silang dalawa ng maghapon sa pag-iensayo. Pero ang ending hinila ni Sophie si Blade at binagsak sa baikubabaw at sinabi na mas malakas pa din talaga gamitin ang martial arts kumpara sa espada. Muling ipinatawag ng hari si Blade sa opisina nito.
Pabiro siyang tinanong nito kung mayroon na ba siyang kaibigan. Walang pumapasok sa isip niya kundi si Sophie, kung kaya ito ang binanggit niya. Nagulat naman ang ating bida sa mga impormasyon na nalaman niya mula sa hari na tungkol sa dalaga. Isa palang clone at ginamit sa experiment si Sophie upang maging isang artificial na great hero. Dahil ang original na great hero ay ang ating bida. Mabuti na lamang at sinabi ng hari na matagal na niyang winakasan ang organisasyon na nagpatakbo ng ganoong pamamaraan kung kaya nakahinga ng maluwag ang ating bida. At ngayon na-realize ng ating bida kung bakit laging sinasabi ng dalaga kung utos ba ang sinasabi nito. Kung kaya inisip niya kung paano ito magkakaroon ng normal na buhay. Ang kabaliwan ng ating bida ay nag-umpisa na dahil sa gusto niyang maging normal ang buhay ni Sophie. Nagpunta siya sa nurse ng infirmary upang tanungin paano ba magkaroon ng normal na buhay ang isang tao. Ang kalokohan ng ating bida ay nandito na, kung kani-kanino siya nagtanong ng bawat salita na naririnig niya. Hanggang sa dumating siya kay Ernest at tinanong kung anong ibig sabihin ng salitang date, from normal to date real quick. Ini-explain naman sa kanya ito ng dalaga, at mabilis siyang nagpunta kay Sophie upang yayain ito ng date. Tinanong ni Sophie kung isa ba itong utos, sinabi ng ating bida na hindi ngunit isang importanteng bagay iyon. Nagkita si Blade at Sophie para sa kanilang date, at parang timang ang ating bida dahil meron siyang isang buong plano para sa date nilang dalawa ngayong araw. Nakaangkla na si Sophie sa ating bida, si Ernest naman at ang dalawang estudyante ay pasimple na sinusundan ang dalawang nagde-date. Umabot pa sa punto na nasa ilalim sila ng lake para lang masundan ang mga ito. Kahit saan magpunta ang dalawa ay sinundan nila hanggang sa arcade kung saan nakasira ng machine ang mga ito. Sweet na sweet si Blade at Sophie na uminom ng iisang buko gamit ang dalawang straw, habang si Ernest naman ay di mo malaman kung nag-aalala lang ba talaga o nagseselos na. Natapos ang date ng dalawa sa isang fountain, sinabi ni Sophie na sobrang saya niya ngayong araw sa ginawa nila. Tinanong ng dalaga kung bakit ginawa ito ng ating bida para sa kanya, sinagot naman siya nito na dahil magkaibigan sila. Sinabi naman ng dalaga na kung gusto talaga ng ating bida maging kaibigan siya nito ay mayroon muna siyang dapat malaman tungkol sa dalaga. Dito na sinabi ni Sophie ang pagiging artificial great hero niya. Ipinakita din ni Sophie ang mga kakayahan at kapangyarihan na meron siya bilang isang artificial na great hero na maging oras ay kaya niyang pahintuin. Dito na din sinabi ng ating bida sa dalaga ang katotohanan na siya ang totoong great hero, ngunit ang lahat ng kapangyarihan na mayroon siya noon, ngayon ay wala na. Ngayong araw ay nagpakawala ng isang magic beast ang hari part ito ng training ng mga estudyante. Sobrang laki ng dragon na ito, hinarap ito ni Blade nang walang takot. Sina Ernest naman ay nag-alala sa kapangahasan ng ating bida. Ngunit namangha ang lahat sa kanya ng isang kaltok niya lang dito ay napabagsak at napasunod na niya agad ito. Pinakain niya ito ng dala niyang pagkain, ngunit nagulat silang lahat nang biglang mag-transform ito bilang isang bata. Isang makulit na bata at tinawag siya nitong parent. Hindi makapaniwala si Blade sa kakulitang taglay ng bata na ito. Pag-uwi niya sa kanyang bahay ay isinama niya ang bata, pinaliguan niya ang makulit at napakadaldal na batang ito. Habang nasa CR ay kumatok si Ernest at dere-derechong pumasok, tinanong ng ating bida kung may nahanap na ba siyang impormasyon tungkol sa magical beast na bata. Isang lumalagitik na sipa ang natanggap ng ating bida mula sa dalaga nang mapansin nito na kasama niya doon sa CR ang bata. Hanggang sa kinabukasan sa school ay gitol na gitol pa din si Ernest sa ating bida. Habang si Blade naman ay di na malaman ang gagawin sa napakadaldal at napakakulit na batang ito. Di makapaniwala ang ating bida sa mga pinagsasabi ng batang ito. At ngayon nga ay hinay-salate ni Ernest ang ating bida, mabuti na lamang at nakita ni Blade ang bata at inaya ito na makipag-training sa kanya. Lumapit naman ang ibang kamag-aral ng ating bida sa kanya, at pagtapos niyang kausapin ang mga ito ang batang makulit ay biglang nawala. Hinanap niya ito at nakasalhubong at nag-request naman ito ng kung ano-anong pagkain sa kanya. Kahit na nakukulitin siya sa bata ay makikita pa din na gusto niya din itong alagaan. Kinagabihan ay tumambay ang dalawa sa bubong ng dorm. Pinagmasdan nila ang 2 buwan kung saan sinabi ni Ko na batang makulit, na ang malaking buwan ay si Blade at ang maliit ay siya. Masaya pang nag-usap ang dalawa. Inabutan ni Blade na naglalaro si Ko sa kanyang silid. Natuwa siya habang pinapanood ang bata na naglalaro ng mga manika gamit ang mga pangalan nilang magkakaibigan. Hindi makapaniwala ang ating bida sa mga naririnig niya sa bata.
Alam nito ang pangalan ng bawat mag-aaral sa eskwelahan nila. At ngayon napagtanto niya na gustong makipagkaibigan ng bata sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nakaramdam ng inis at guilt si Blade. Ikinwento niya kay Ernest ang naabutan niya sa kanyang silid, at gusto nilang pareho na magkaroon ng kaibigan ang bata. Kinabukasan sa kanilang practical training sabay na dumating si Blade at Ernest. Nagulat ang lahat nang lumuhod sa kanilang harapan ang dalawa at hilingin ng mga ito na makipagkaibigan kay Ko. Maging ang mga kaibigan nila ay ganon din ang ginawa, at sumang-ayon naman ang mga estudyante. Nagsimula na ang laban sa pagitan ni Ko at ng mga estudyante. Tulong-tulong ang mga estudyante sa pakikipaglaban kay Ko na naka-dragon form ngayon. Fair and square silang nakipaglaban kay Ko at makikita ang cooperation at teamwork ng mga estudyante ngayon. Mayroon iba't ibang skill at ability ang bawat estudyante, at dahil ngayon nga ay mayroon silang teamwork kahit malakas si Ko ay nagawa nila itong napabagsak. Ang bawat isa ay mayroong ganap, ginamit nila ang kanilang mga abilidad sa bawat pag-atake. Maging si Sophie at Ernest ay nagpakita ng kakaibang lakas at abilidad. Nagtulungan ang lahat para sa kanilang final blow, ibinigay nila ang kanilang lakas kay Ernest at ito ang naglabas ng malakas na kapangyarihan para sa pag-atake kay Ko. Dito na natapos ang kanilang laban. Pagod na pagod si Ko at umiyak ito sa ating bida. Pinagsabihan niya ang bata na hindi siya mahina pero malakas lang talaga ang mga tao dahil nagtutulong ang mga ito. Inutusan niya ang bata na makipagkaibigan sa mga estudyante, na ginawa naman din naman nito. Sumunod na araw ang lahat ng ginawa ni Ko sa kanyang laro ay nangyayari na ngayon dahil bidang-bida siya sa mga kaibigan ng ating bida. Ngunit sinira ng ating bida ang magandang moment nila ng pagkain nang sabihin ni Blade na tumaba si Ernest dahil kain ito ng kain. Dahil dito ay 3 araw na nagkulong si Ernest sa kanyang kwarto at hindi talaga ito lumalabas. Tinulungan siya ng mga kaibigan na kausapin si Ernest ngunit hindi ito nagbubukas ng pinto, pinilit ng mga ito na pumasok sa silid at naabutan nila ito na kumakain ng donut kung saan si Ko ang unang nakapansin dito. Nag-explain naman si Ernest nagsimula ang kanyang cravings noong labanan nila si Ko. Sumunod na araw ay sinimulan na ni Blade at Ko na isama si Ernest sa morning exercise at training nila upang magsimula na din itong makapagpapayat. Ginawan din nila ng special meal diet ang dalaga upang makatulong sa pag-loss weight nito, nandyan din na pinagsana nila ito. Sumunod na araw ay dinala ni Ernest si Blade sa isang training ground. Ginamit ng dalaga ang kapangyarihan ng kanyang demon sword na flame at dahil sa init nito ay nagawa niyang magpapayat. Nag-alala naman ang kanyang mga kaibigan sa dalaga dahil nahimatay ang dalaga matapos ng kanyang ginawa. Agad din naman itong nilapitan ni Blade.